Isang misteryosong sakit ang unti-unting kumakalat ngayon sa Pangasinan. Kumakain umano sa katawan ng mga tao. Taken their positions around the world in many important oceans. Noong Pebrero 24, 2014, Lunes, ay inuulat ng programang Bandila ang isang balita na patungkol umano sa isang hinihinalang nakakahawang sakit sa balat na kumakalat sa probinsya ng Pangasinan. Ipinahayag ng kanilang reporter na si Jasmine Romero ang kondisyon ng 2 pasyente mula sa Pangasinan na may di ordinaryo na sakit sa balat at hinihinalang isang flesh-eating disease. Nakapanayam din niya ang 2 pasyente at mula sa report niya, ito ay isang sakit na hindi maipaliwanag ng mga kinaukulan at mga doktor. Sa pagtatapos ng kanyang news report, ipinahayag rin niya ang posibilidad na ito ay kaugnay sa isang May propesiya. kaugnayan nga ba ito sa isang propesiya? Nagdulot ng isang malaking impact ang naturang balita sa mga tao, lalong-lalo na sa mga netizens. Nagmistulang isang viral video ang balita at nagtamo ito ng iba't ibang reaksyon mula sa mga tao. Nagdala rin ito ng takot at pangamba dahilan ng sa pagkaugnay nito sa isang propesiya. Ito ay isang propesiya na nanggaling sa isang Indian prophet na nagngangalang Sadhu Sundar Selvaraj. Ayon sa kanyang propesiya, isang skin disease ang kakalat na magmumula sa Pangasinan at aabot hanggang Cebu. Kilala din ng kanyang ibang propesiya na nagkakatotoo, kaya agad na naman ito nagdulot ng takot at pangamba. Ngunit, isang araw matapos na ito ay may balita ng ABS-CBN, naglabas ng isang artikulo ang Philippine Daily Inquirer na nagpahayag ng pagtutol sa balita. Sunod-sunod na rin ang paglabas ng mga negatibong komento ukol sa hindi wastong pagbabalita ng programa. Mabilis din namang umaksyon ng programa at tinanggap ang kanilang pagkakamali. Kasalukuyan silang gumagawa ng aksyon ukol sa pagtatama ng maling nagawa nila. Ngunit sa pangyayaring ito, hindi may iwasan na bigyang pansin ng hindi wastong pagbabalita na dulot ng hindi maingat na journalismo. Ang naganap na pagkakamali sa pagbabalita ng ABS-CBN ay mas kilala bilang sensationalism. Ipinahayag ni Ms. Purple Romero, isang guro sa Media Laws and Ethics ng De La Salle University, Dasmariñas, ang kahulugan ng sensationalism. Okay, it's basically sensationalism is when you distort or twist facts or exaggerate them for you to be able to amplify a certain side of an issue or the issue itself. There are different reasons behind sensationalizing a subject, but most of the time it's to get more to get more public interest, okay, and to heighten the attention towards it. So it's why it's mostly done, but it's a big no-no in journalism. Hindi nga maikakait na mayroong naganap na sensationalism sa paghahayag ng naturang balita. Dahilan lang sa isang simpleng paksa ng 2 taong may sakit sa balat ay naging isang nakakahawa at kumakalat na sakit sa Pangasinan na naiugnay pa sa isang propesiya. Nakapanayam namin si Mr. Ron Gagalak, isang reporter ng ABS-CBN na nagpahayag ng kanyang saloobin hinggil sa issue ng sensationalism. There are a lot of factors to consider first before you can say, but from the face of it, it is not appropriate. The writing was inappropriate in a sense. I can only point out to 3 things. One, I believe the story was about misteryosong sakit, which turned out not to be a mysterious disease. Di ba? So that's one factual error. Another error would be kumakalat or spreading yung disease. Hindi mo siya kumakalat, 2 lang siya, and it's a long time disease that's being continuously cured. So hindi siya kumakalat. At pangatlo, merong hinalong prophecy. Okay? I don't know whose idea was that. Was it the reporter's idea? Was it the desk editor's idea? Was it the producer's idea? I don't know. But wala namang masama sa pagkabit ng prophecy. But we have to make sure na tama muna yung 2 before we could place the prophecy in the end. Diba? Ang problema, mali na nga yung 2 facts. Dinagdagan mo pa ng prophecy. So it makes the entire thing wrong. Ipinanood namin ang naturang video kay Dr. Leia May S. Sukgang,
isang medical doctor ng AFP Medical Center. At mula sa kanyang napanood, nagbigay siya ng kanyang saloobin mula sa hindi paghingi ng official diagnosis ng reporter. Nagbigay na rin ng opisyal na pahayag ang Department of Health ukol sa tunay na kalagayan ng mga pasyente at pinabulaanan na ito ay isang nakakahawa at kumakalat na sakit. Diagnose sila as case of leprosy. So nakikita natin, nagkaroon po siya ng drug reaction at nagkaroon po siya sa pagbaba ng kanyang sustansya sa katawan, siya po ay nagkaroon po ng infection. No? Kahit na ano ng gamot ang binigay, ba't paulit-ulit? Hindi po talaga yan makukure. So ito, lalo na po itong psoriasis, hindi po siya magagamot. Bagkos, makokontrol lang po siya. Hindi lamang ang kawani ng kalusugan ang nagpahayag ng sentimento ukol sa usap-usapang ito. Dahilan ng pagkakaugnay ng issue sa isang propesiya, nagpahayag rin ng pagkadismaya ang simbahang Katoliko sa nasabing balita. The church does not hold monopoly of the Spirit. Alam natin na hindi lang through the church na nagsasalita ang Diyos. He can speak, He can choose anyone He wants to speak through. We would still approach this issue with caution. We just won't say na let's believe him, and at the same time we will not declare wag siyang paniwalaan. Siguro sa akin, let's approach it with caution. Let's use his words as warnings, not rather than predictions na talagang mangyayari. Kasi in the end, we leave ourselves into the hands of God. Well, we still hold on to the words of Jesus in the gospel, na whatever happens, we need not fear dahil He said He will be with us. So I think this is another one of those trials that we have to undergo. So we continue on with our faith. We live up to our faith, and we hold firm to our faith. So siguro it's a time for us to test our faith, na talagang panindigan natin ang paniniwala at pagsunod kay Kristo. Naalarma ang ating sambayanan sa pagkalat umano ng sinasabing flesh-eating disease. Ito ay mabilis na kumalat sa mga social networking sites. Mayroon rin lumalabas na prayer for Pangasinan sa Twitter. At dahil dito, marami sa ating mga netizens ang nag-react patungkol sa issue na ito. Na ilang hindi naniniwala at mayroon din namang mga naniniwala. Si Meg Sunga, isang second-year college student ng De La Salle University Dasmariñas, ay nagpahayag ng kanyang saloobin ukol sa nasabing issue. When I first saw the video, I actually had mixed emotions. Kasi syempre, una, natakot ako because as an ordinary teenager, parang mabilis maniwala sa mga ganun. And medyo kapanipaniwala naman din kasi talaga siya. Na yun nga, sabi niya, nagkakatotoo na daw yung prophecy. So natakot ako. I posted something about the video or the article because I wanted other teenagers to also realize that even if it's not true, we should still repent. Kasi syempre, kailangan maging responsible tayo. So if meron man tayong sins na nagawa, we should repent and say sorry to God. Ngayon nga, nang nalaman ko na dito na hoax lang pala yun, of course, parang gumaan yung loob ko. Kasi there's nothing to fear na. But still, hindi tayo that makampante kasi even if it's hoax or hindi porket hoax lang pala yun, wala nang possibility na mangyari yung mga pinredict niya. So we should still, of course, be responsible and be sorry for all the sins that we've committed. Ayon kay Vice Governor Ferdinand Kalimlim, malaki ang naging danyos nito sa lalawigan. Lalo't maraming mga bayan ang magdiriwang ng kapistahan, kasama na ang pagkansela ng mga turista sa pagtungo nila sa 100 Islands National Park sa lungsod ng Alaminos.
Aminado naman ng Tourism Office ng Lalawigan ng Pangasinan na naapektuhan ng turismo sa pagkalat ng umano'y kaso ng flesh-eating bacteria sa probinsya. Actually, marami rin po nagpanic dito, lalong-lalo na ang Alaminos ay tourism city. At marami nang tumatawag na sa amin ng mga hotel owners kasi marami daw nagbaback out na, nagpapakancel ng reservation this coming March and all throughout the summer. Dahil na natatakot daw sila at narinig daw din sa television itong mga skin disease na ito. Marami ang naaapektuhan sa isang hindi maingat na pagpapahayag ng balita. Maraming reaksyon ang nakulimbat. Gayon din naman, marami ang nahabag dahil sa maling impormasyon. Just being very keen to details and make sure that, as you have said, you are not sensationalizing the story. Just tell what it is. Kung dalawa lang yung may sakit, sabihin mo, dalawa lang yung may sakit. Diba? And be balanced. The best way to amend in such errors is probably just to continue being more vigilant about what you are going to write in the future, about the subject matters, and be very, very sensitive with the words that you are going to use. Make sure that it's quite accurate with what you really wanted to say and what is really happening. Okay? Kung di naman kumakalat, don't say kumakalat just for the sake of it. Diba? Naway maging isang magandang aral ito para sa mga mamamahayag na Pilipino. Made people question, okay? The thing is, when media reports something, the public, most of the time, they take it as gospel truth, meaning they believe in what the media says. Okay, so while this one is good, meaning a standard of credibility has been reached already, and there's the trust between the public and the media has been established, that same trust also can be destroyed if you don't report consistently on things in a credible manner. More positive side, because it made the public more critical of how the media does its job. So yeah, two sides of the coin. The trust was challenged, but then also on one hand made the public more aware of its role in making the media more answerable and accountable to its own responsibilities. Maging responsable sa pagbabalita, maging isang responsable na mamamahayag.